nandito na tayo ngayon sa may Shibuya Crossing. Yeah, 20. Ano yan? Dito sa website ng Meiji Jingu, merong tatlong 171K. Ganyan. Ang haba pala nito. Meron siyang entrance to Ueno Park. So yan yung kahabaan ng Nakamisa Street. Mga alaala ng panahon. Nabibigyan ng ng justification ng camera. Yung white. Cheers. Try mo na. Hindi kayo maubusan dito sa Takashita Street. Ayun yung Sumida River. Hi, I'm Maneng. And I'm Iyam. And ngayon, nandito tayo sa Asakusa. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Kaminarimon Gate or yung Thunder Gate. Bali, papunta tayo ngayon ng Sensoji Temple. Babawalaan mo kung ilang kilo yung lantern na yan. Ilang kilo? Hula ka? 20? Ano yan? 700 kg. Sobrang laki niya. Tapos meron siyang tingnan mo, napansin ko kanina. 20 sobrang kilos. Sobrang detailed nung ilalim mo. Okay din siya picturean. Parang may dragon art or something. Ito yung gate. Papunta dun sa dulo. Bago natin marating yung Sensoji Temple. Dadaanan muna natin tong Nakamisa Street. So yan yung kahabaan ng Nakamisa Street. Sobrang daming tao. Try natin sigurong mag-food trip dito. Pero kung ano-ano yung mga binibenta dito from souvenir, food, tapos may mga t-shirts din, tsinelas, iba-iba. So itong Nakamisa Street guys, isa to sa pinaka-old, pinaka-lumang parang market street dito sa Japan. Bali yung yung mga nagbebenta dito, parang in exchange to clean the temple, parang pinayagan sila dito. Pero sobrang tagal na nito. Isipin nyo na parang na-convert pa nila sa modern market street, parang ganun. Hindi pa kasi kami nag-lunch. So iniisip namin, pwede na kami mag-food trip dito. Oo. Bubusog na talaga tayo dun. Oo. Kasi minsan pag nagla-lunch kami, tapos may mga food trip na ganito, mga street food, hindi namin nasusulit. Kasi nga busog eh. Hindi kami nakakatry ng madami. So dito pa lang parang parang madidistract ka na. Kung kung pupunta ka ba dun sa temple, o titingin ka sa market. Tapos guys, diretsuhin nyo lang yan kung pupunta kayo dun sa Sensoji. Kasi merong mga may mga ibang daanan. So pwede nyo naman yan balikan later. Ang haba pala nito. Hindi siya nakakapagod kasi ang dami mo nakikita. Oo, tsaka parang kahit ang daming tao, hindi nakakainis yung feeling. Oo. Yun yung maganda dito sa Japan no? Kahit ang chaotic niya dahil ang daming tao, pero ang ganda pa rin tignan. Ang ganda tignan kahit ang daming tao. Parang nung nasa Kyoto tayo, di ba? Ang aesthetic pa rin. Tsaka yun nga, sobrang engaging ng mga binibenta sa gilid. Dorayaki. Nasaan siya? Ayun 380 yen. Try. Try natin isa. Yung may sweet potato, o yung may butter, o yung dorayaki with butter. Sweet potato, dorayaki with butter. Dorayaki with butter. Try natin. Ito. Okay, nasa gitna. Ice cream, wag na, siyempre. Yun lang. Isa lang para hati tayo. So, ayan guys, sinatry namin tong dorayaki with butter. Yes. So, parang siya, parang siyang pancake na merong red bean na palaman. Tama ba? Tapos may butter. Yes. Ayun yung favorite snacks ni Doraemon. Sobrang linamnam nung red bean niya. To the point na hindi mo malalasahan yung parang pancake, pero aftertaste malalasahan mo. So, sobrang sarap. Yung pinaka-pancake, parang medyo dry, Pero masarap naman. Nagpapasarap dito yung yung red bean talaga. Try natin itong cold dumpling or yung dango. This is cold dango or cold dumpling. May red bean din doon sa meron din. So, hindi, ewan ko na pala kung red bean.
Hindi. Pero sige, makikita naman natin paglalasahan eh. Kaya natin. Nag-iisa tayo. Oo. Kung tutusin pala, mas masarap nung cold kasi dun sa iniihaw. Talaga? Kung tignan natin sa Takayama na parang lasang-lasa yung parang soy sauce na maalat. Hindi masarap. Red bean ngayon nila. Yan natin. So, nabili namin to, 220 yen. 2 piraso na siya. Soy sauce ba yun? O yung parang diba? kuman? Parang gano'n. Natatanda mo yung binili natin sa Takayama na ayoko. Masyadong matapang yung lasa niya. Yung, di ba, na ano, parang frozen na siya. Pero magkikik yung red bean. Although, mas masarap pa rin yung kanina. Oo. So, try natin yung strawberry mochi dito. Haba ng pila, oh. So, yan, try namin, guys. Yeah. Yung Anong in-order mo? Strawberry daifuku. Strawberry whip. Ayan, try namin yan. Kasi ito din yung nila, bestseller nila. Tapos itong custard, saka strawberry yung bestseller. So, ito guys, yung strawberry whip na daifuku. Daifuku siya. Sa ano siya? Mochi na palaman yung ano? Parang mochi yun siya. Pero daifuku yung tawag nila. Daifuku. Yeah. Pero parang mayroong pang ano, mga powder sa loob. Makikita natin. Yes. So, let's try. Try. Ikaw una ulit. Ang aesthetic na itsuro. Ano? Sige mo. Sarap. Parang masarap din yung chocolate neto. So, dapat pag titikman ko to, make sure nakasama yung mochi tsaka yung strawberry. Solid, no? Got more? Sarap. Can we buy only one? Minimal. Ang dami guys eh. Sana namin i-try pero parang baka mamaya hindi namin trip or hindi namin bet. Sayang lang. Iba na lang. Gusto ko lang naman tikman. Kaya nga, wala bang pre-taste? So habang lumalayo tayo, papalapit na naman tayo dun sa temple. Ito, ano to? Custard? Parang may custard. Ay, hindi. Nakakita naman dilaw, custard agad. Parang candied yams, parang sweet potato na parang banana Q natin. Ay, kamote Q. Magkano? 700. Mahal? Ay, parang yung baked sweet potato na gelato. Ayan, try natin. Para iba, no? 540. 540? 540. So ayan guys, may nakita kami sweet potato gelato. Malapit na lang dito sa mismong gate. Na-curious lang ako kasi sweet potato. Parang kakaiba eh, no? Ang sarap. Parang siyang minash na kamote, tapos ilagay lang ng milk, tapos pinatigas, parang gano'n. So kung mahilig kayo sa, sa kamote, okay siya. So dito na tayo sa pinaka-Sensoji Temple. Bali, nandito tayo sa may Hosomen Gate. Bago tayo makapunta dun sa main hall. Ang dami lang. Tapos dito sa left side niya, parang merong 5-story pagoda. Ang ganda nung nasa taas niya. So once nakalagpas kayo dito sa Hosomen Gate, guys, may makikita kayong ganyan, yung malaking parang sandals. So parang ang alam ko, doon sa nabasa ko, yan daw yung panakot sa mga evil spirit kasi parang marirealize nila kung gaano kalaki yung mga yung mga Neo Guardian dito. Sensoji Temple, parang ang tawag din sa kanya is Canon Temple, tapos parang 645 AD pa siya ginawa. Pero yun nga, due to natural disaster or yung mga war, nire-recreate siya or nasisira. Pero tinatry pa rin nilang itago at ibalik yung canon statue dito sa loob. Pwede kayo maglagay ng barya dito for your prayers or offering.
So guys, i-exit na kami. Nakikita nyo tong dilaw na to. So, try nating pumunta dyan. Bali, pupunta kami dun sa sa Happy Street. Pero, alam ko ano to eh. Alam ko amusement park to. Ayan o, yung dilaw. Try ko nga i-zoom. Ayan. Puntahan natin yan bago tayo pumunta dun sa dun sa amusement park. So, ayan. Punta tayo dyan sa Hayanashiki. So, hindi naman tayo papasok. Pero tignan lang natin kung anong meron. Ba, amusement park talaga siya eh. Ang cute naman dyan. Pambata lang talaga, no? Pwede rin adult. Guys, ito yung dilaw na sinasabi ko kanina. Tapos, ayan, nandito na tayo sa Hayanashiki Amusement Park dito sa Asakusa. Bali, itong amusement park na to guys, isa to sa mga unang amusement park dito sa Tokyo. Pero syempre, hindi siya kasing ganda nung ng USJ or na Disneyland. Pero mafe-feel mo dito yung retro vibe nung kung paano yung itsura ng amusement park dito sa Tokyo. Bali, meron siyang admission fee na 1,200 yen. Tapos meron siyang 4,000 yen per day pass. Bali, pag yung 1,200 yen lang yung kukunin mo, magbabayad ka per ride. Pero kung willing ka naman mag-ride sa iba't ibang rides nila, mag-day pass ka na lang. Pero 4,000 yun. Pero okay lang din siguro. Yung mga retro na na roller coaster. Ang cute eh. Cute din tignan. Ayun, may mga nagsisigawan pa rin nga eh. Pag gusto mo lang ng medyo retro vibe na na amusement park. Yung mga chill ride lang. So ayan, punta na tayo dun sa may Happy Street. Ganda rin dito, no? Para ding yung vibe niya. Parang giyon na ewan. Oo, basta iba naman to. Ibang vibe siya. Iba yung vibe niya. Pero hindi pa rin dahil maraming tao. Ganda dito na parang Korean na the way may mga izakaya. Hirap explain eh, no? Ayan. Daming izakaya dito. So ayan yung mga happy bar na sinasabi ko kanina. Bali, nung kumaliwa tayo, wala pa sila eh. Kailangan nyo lang dumiretso. Tapos, pwede nyong itry dito. Ayan, may mga cover. Try natin isa. Pasok tayo isa. Hindi kami mag-iinom Tatry lang namin. Yung Happy Beer, 8% alcohol lang, di ba? 0.8. Ay, 0.8? Oo. So, kasi parang beer water. Parang patak lang. Kung tutusin, pwede nga yata sa bata yan eh. Beer water lang siya. Pero yun nga, tatry lang namin. So guys, dito kami papasok para mag-try ng Happy. You can choose flavor. Okay, thank you. Saan tayo? Dito na lang. So ganito yung vibe niya. Good. So bali pagpapasok pala kayo dito, meron lang 300 yen na tax per person. Plus tax. 300 yen plus tax. So okay lang naman para matry namin. Sa mga side dishes. Parang part na rin siya talaga nung transaction dito. Ayan na yung Happy Beer. So meron pala siyang black and white. Tatry namin pareho ni Baba. Cheers! Guys, dito lang sa loob, marami lang nag-yosi. Consider nyo rin yun. Inaupuan namin, tabi namin nag-yosi. So yan guys, tapos na kami dito sa may Happy Street. Natikman na natin yung Happy Beer, flavored beer nila. Pagkatapos pala nito, dito sa Asakusa, try natin pumunta ng Ueno. Tapos lakad-lakad lang tayo sa Ueno Park. Tapos balik ulit tayo dito later. So ayan guys, andito tayo ngayon sa, yung may pula. Asakusa 1, tapos bababa tayo ng Ueno Park. Ayan, so bus lang tayo, hindi na tayo magbe-metro. Habang nandito kami sa bus stop, kitang-kita yung Tokyo Sky Tree.
Yan tayo pupunta mamaya pagkatapos natin sa Ueno. Bali, gabi na tayo pupunta. Welcome to Ueno. Bali, ano no, sobrang lapit lang pala nung Ueno dun sa Asakusa. Parang ilang minutes away lang. 18 minutes away lang. Tapos sa bus lang siya. Oo. It's either bus 23 or bus 40. Something. 18 minutes away. 18 minutes na yun? Parang bilis lang. Pilit pa nga eh, no? Oo. So guys, pag magbabas pala kayo, pag walang bababa, tapos next na yung schedule nyo, make sure lang na pindutin nyo yung stop. Yung mga makikita yung button sa bus. Nung una hindi ko rin alam yun. Pero usually sa mga kahit ibang country, di ba ganun? Sa Hong Kong, Sa ano? sa Korea, ganun. Tapos, yung pag-tap ng card dito sa entrance lang. So flat rate lang siya. Sa gitna na kayo lalabas. Hindi ka talaga sa foro na pag-tap mo ng entrance, pagbaba mo, magta-tap ka ulit. Yung iba kasi flat rate. Ewan ko lang sa iba. Sa ibang bus kung may ganun din. Lumagpas kami. Saan ba tayo pupunta mismo? Doon sa ano? Amiyoko Shopping Street. Amiyoko Shopping Street. First time namin dito sa Amiyoko Shopping Street sa Ueno. Depends ang Ueno, di ba? First time natin. Oh. Ngayon lang kami nakapunta dito. Kahit sa Asakusa. Oo, yung mga area na pinupuntahan natin ngayong araw na to. Puro first time. namin. Oh, yan na. Ang bubungad sa inyo, Thai restaurant. Dami rin na, hindi lang siya shopping street talaga, no? May kainan din. Madami rin kainan. Ito yung pinaka-start ng Amiyoko. Amiyoko Shopping Street. So left and right, oh. Saan tayo niyan? Pag pagkain dito, Sa left. pero pagka shopping street ito. So dito tayo sa right. Pero mix din siya, no? Makikita natin. Dami rin tao, guys. Oh. Grabe, isang pahaba talaga siya. May mga maleta. 5,900, 4,400, 4,900. Tapos meron din sila mga second hand. Summer sale, 10 off. May mga second hand niya, ano? Luxury. Try nga natin tignan. Yung Celine na maliit, 82K. Tapos yung Gucci, 87K. Loewe na bag, 148K. Tax free na yan. May Bottega dito. 148K yung maliit. Tapos 222K. 222K yung ano. Goyard. 171K. Ganyan. 450K yung malaki. New Balance. Magkano yan? 1906R is 19,800. Vibram. Ito ang ganda, oh. 22,000 yan. Tsaka tingin ko ano pa itong mga to. Tax free pa siya. Natin presyo ng ano, ng 990. 39,600 din. Same dito sa silver. 997, 39,600 din. Mga high-end ng ano ng New Balance. Sa mga on cloud, 23,100. Itong on cloud Monster. On cloud 6, 19,800. Parang mas mahal. Pag dito, kaysa sa Atmos. Nakikita natin. Samba, 14K lang. On cloud 6, 18,700.
On Cloud 6 WP, 20,900. Ayan, On Cloud 6 White, 18,700. Samba, 15,950. Para siyang mga tiyangge na branded. Pero yung price niya, ano pa rin? Ang price niya na ginagamit, market price pa rin. Meron ding mga pabango. Uy, TNT. Saan? Uy, yung mura lang naman. DNG? 4,380. 4,380. Tapos yung pinakamalaki, 9,180. Naka-off na yata Yung yan. bango niya. May pabango ko na ulo. Victoria's Secret, 2,580 yan. Nasa yun yung mga ibang prices nila. Bulgari, 15,800. Versace. Di ba? 7,680 yan. So, kung sabi dito, may off na daw siya. So, mukhang mas mababa na siya sa market value niya. Yung dati yung price, sa 6,000 yun. So, yan yung iba. Yun yung malaki, 10,800. Ang bango niyang Chloe, 6,980. Pinakamalit, 7,180. So, ayan guys, meron ding mga foot gear ng Nike. Kanina yung nakita natin mga New Balance eh. Pero ito, meron siyang sariling stall. Yamaha Otoko foot gear. Tingnan natin. Presyo lang. Parang mga rare din to. Mga Jordan, yun nandito sa taas. Ito, parang wala nang katulad. Magkano yung pricing niya? Ito, 32,340 yan. So, same ba? Hindi ko kasi maalala yung mga market price niya. So, itong Jordan 11 Retro Low, 28,600 yen. Itong ganda, Jordan 4 Retro, 32,450. Diba? Pamporma eh. Tapos, itong itong Jordan brand, mid. Jordan 1 mid, 18,700. So, yun yung mga pricing niya. Itong kito. Ano to? Nike Low Retro. Nike Dunk Low Retro. 17,050. Ito pang babae. Oo nga. Low Retro. Low din to, di ba? Nike Dunk Low. 15,400. Just may tatong photo. Jury. Ito mga 30 off. Yung ganito nila, Air Max, 25,300 yan. So, napansin ko guys, yung mga yung mga in-demand na design, hindi naman ganun kalaki yung bawas nung nung prices niya compared sa ABC Mart. Pero may mga sale pa rin ako nakita, yung mga less demand na design. Pero magaganda pa rin. Like yung mga running nila sa New Balance, yung mga hindi yung mga ka-line up ng 530 mga ganun. So yun guys, lumagpas na kami dyan sa yung left and right kanina. Yung left pala more on seafood, market, gano'n. Food. Oh, food, ganyan. Tapos dito sa right, yan yung mga shoes. So, punta tayo ng Ueno Park. Yun na lang, puntahan natin. Para hindi kayo mabitin. Yes. So guys, katabi lang nitong Keisei Ueno Station, yung binabaan natin ng Skyliner. Meron siyang entrance to Ueno Park. So, pahinga muna tayo sa shopping. Walking muna tayo dito sa Ueno Park. So, ang oras ngayon is 6:35 PM. Medyo dumidilim na. Madilim na nga. Madilim na nga. Tignan mo, ganda pa rin.
So para siyang ano, no? Yung napunta natin sa Sapporo, yung Nakajima. Tapos meron din ditong ano eh, meron din ditong pond. Almost same lang. Oo. So kung pupunta kayo dito ng spring, marami daw ditong cherry blossom. So yan na guys, ang Tokyo Sky Tree mula dito sa baba. Ayan, pinalipas lang natin yung tanghali at hapon para makita natin siya ng ganyan kaliwanag. Ganda. Oh, ang ganda. Sobrang ganda. So ayan guys, pasok tayo doon sa loob. Tingnan natin kung mapapasok, kung makakakit tayo sa taas. Bali itong Tokyo Sky Tree, siya yung pinakamataas na structure dito sa Japan. Kaya landmark talaga siya ng Tokyo. Pero grabe, ang ganda niya lalo na dito sa malapitan. Sana nga nabibigyan ng ng justification ng camera. So ayan, pasok tayo dito sa may Tokyo Sky Tree na entrance. Tapos akyat tayo dun sa may 4th floor. Ay, lumakad pala ako dito, buti na lang hindi lumabas yung kung hindi basa tayo. Hindi ko napansin eh, vlog pa more. Ayan, Tokyo Sky Tree. Tapos, ayan nakalagay 4th floor ticket counter. So, akit tayo ng 4th floor. So, bibili daw ng ticket dito sa dito sa kiosk. So, parang 1,300 isa siya component. Ilan na tayo for? 8 o'clock. Pero 7:30 pa lang yung may pila. So guys, ayan, nilalagay naman nila kung anong oras yung yung batch. So 7:30 pa lang. 8 o'clock pa tayo. So ayan na guys, up na yung 8 PM. So pipila na kami. Bakit lang sa tenga? Nandito na kami sa Tempo Deck, 350 meters. So guys, pupunta tayo ngayon ng Meiji Jingu Shrine. So manggagaling tayo sa Hop-In, 'di ba? Sasakay tayo ng Ginza Line sa Asakusa Station. Tapos bababa tayo ng Aoyama Ichome Station. Lilipat tayo ng Uedo Line. Tapos from Uedo Line, baba lang kayo ng Yoyogi Station. So, ayan yung Asakusa Station. Tapos, ito yung Exit 8. Ayan, papuntang Ginza Line. May underground shopping doon. Turn right. Ay, sa wakas. At least dito sa subway, medyo malamig-lamig. Yung weather sa labas kanina, parang 34 degrees. Antay na lang kami ng train. Dami nangyayari dito. Ayan na agad. Ang entrance dito sa may Mango. Meiji Jingu. So ayan na guys, ang entrance dito sa Meiji. So ayan na guys, ang entrance dito sa may Meiji Jingu Shrine. So ito yung entrance dito sa may Yoyogi Station. So explain ko lang kung paano yung mga entrance dito sa Meiji Jingu, no? So based dito sa website ng Meiji Jingu, merong 3 entrance. Merong Yoyogi, may Sangobashi, tsaka merong Harajuku. So kami, pinili namin tong
Yoyogi entrance para ang labas namin is dito sa may Harajuku. Para makapunta na rin, para diretso kami dun sa Takashita Street. So consider nyo rin yan kung pupunta kayo dito. Pero kami, dito kami sa may Yoyogi. Pag naglalakad ka dito, feeling ba nasa Tokyo ka? Hindi. Diba? Ibang-iba. Kasi puro puno. Tapos, sobrang ano niya, sobrang laki ng area. Ang ganda dito. Oo, kalahin mo nang galing kami dun sa parang sobrang busy na area. May mga building, mga restaurant, tapos biglang ganito. Saya lang. Puro puno. Oo, puro puno. Bali guys, yung mga puno dito sa sa Mengo Jingu Shrine, donated siya across all Japan. Parang more than 100,000 yung mga puno dito. Sobrang interesting din. Jesus is life pag summer. Sana ganito na lang sa lahat ng Tokyo, mapuno. Uy, bakit sobrang lapit naman dyan? Makikita ang mga mga alaala ng panahon. So ayun guys, diretso lang tayo dito papunta dun sa main shrine. Ay, paano siya? Meiji Jingu. Lagi ko nakakalimutan yung Meiji Jingu. So, marami kasing likuan dito, pero ang ginawa namin from the Torii Gate, diretso lang hanggang makita namin yung main shrine. Kasi yun lang din naman talaga yung pupuntahan natin. Tapos, may makikita kayo ditong Torii Gate. May nakalagay naman sa signage na main shrine. So, pasok tayo dyan para mapasok natin yung main shrine. Bali, dito rin tayo lalabas mamaya. Pagkatapos natin doon sa shrine. Oo. Madiretso naman doon. Papasok muna tayo dito. So, sobrang turista namin. Titignan namin tong Meiji Jingu na, na website. Para doon sa mga information. Sariling sikap kasi wala kaming pambayad sa guide. Pero hindi mo naman kailangan ng guide dito. Oo. Kasi kahit naman i-feel mo lang yung yung attraction. Yes. Mas okay nga lang din pag medyo alam mo yung history or kung ano ba tong mga to. And minsan naman may mga information, Nandun na mismo. may mga information naman pagdating dun sa sa temple or sa shrine. Kahit ito may Meiji Jingu Garden, may information din. Translate mo lang. Pero Hindi, may English din. May English din. Pero diba, minsan tayo, parang ina-enjoy lang din naman natin. Kahit naglalakad-lakad lang tayo, picture-picture. Tapos minsan, hindi namin alam, kunyari, katulad nun yung papasok ka muna sa temple, tapos kailangan mo muna mag-purify or cleanse, di ba? Mamaya dito meron. Yung sa amin, nanggagaya lang kami. Kasi Shinto shrine to eh. Yes. So, sa mga Shinto shrine guys, wala namang kailangan na prayer or kung ano man bago pumasok. Pero kailangan nyo ng simple purification or yung temizu. So, pakita natin siya sa atin. So, yan. May nakalagay naman. Wash your hands. Both hands. Tapos, rinse yung mouth. Tapos, wash your hands again. So guys, dun sa may Temisu, huwag nyo iinumin yung tubig. Kasi ako, ininom ko siya last time. Yung first time niya. Hindi ako nagbabasa ng instruction that time. Pero ayun nga, ayoko lumabas yung dumi sa katawan. Rinse lang talaga. Nilunok ulit. So ayan, pasok na tayo sa loob. Approaching the main shrine. Yes. So guys, hindi pwede ang picture or video dun sa main shrine. Pero
Ayun, pwede nyo siyang silipin. And pwede rin kayong mag-insert ng coins doon for your wishes, ganyan. So, tapos na kami dito guys sa main shrine. Exit na kami sa ano. Anong street yun? Sa Harajuku. Takashita Street. Ayan, exit na tayo sa Takashita Street. Walking distance lang din naman yun pagka-exit namin. Kaya, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, kaya tayo nag-yogi. Para ang exit natin dito sa Takashita. So guys, more lakad lang naman to hanggang makapunta tayo dun sa ano, dun sa exit. Tapos pupunta na tayo dun sa Takashita Street. So, para may mga event din pala dito. Nandito na tayo sa Takashita Street. Sobrang famous na ano na street dito sa Harajuku. Ay, smile ka muna dun, oh. So parang dito sa ano sa Takashita Street. Puno siya ng shop ng mga youth culture nila. Yung mga ganon. Makikita natin. Kaya natin isa-isa yung mga shop. Parang ano fashion street nila. Ito Takashita Street. So marami kayong makikita dito mga local brands, mga ano, Eklaunchi. Ang dami dito. Mga pang Gen Z. May mga gachapon, ano rin, di ba? May parang mga stall din ng mga gachapon dito. Itong Capsule Labot, mo isang ano siya, isang building na puro gachapon lang. Hindi pala siya isang building, sorry. And Capsule Lab, puro gachapon hanggang taas, tapos katabi niya is Daiso. So, ang dami, no? Kung marami kayong time to explore, to window shop, hindi kayo maubusan dito sa Takashita Street. Mga thrift shop, madami rin dito. Tsaka may mga ibang brands din na meron talaga silang pwesto. Boy. So guys, pag bibili kayo dito pala, more on cash. Siguro yung iba tumatanggap ng card, pero itong bibilan namin ng longest na potato something, kailangan siya ng cash. So guys, try natin tong potato dito sa longer, longest. Bali yung kinuha namin is yung longer. Yung parang medium size na yan. Patatas. Ang ano kasi sa labas, ang init. So dito malamig. Sa baba naman. Ano, kamusta? May kakaiba ba? Ay, 50. Lemonade. So ayan, yung isa pa naming order is yung lemonade soda. Pero ang daming yelo. Sarap. Kahit soda siya. Kasi yan pa yung order ni Baba, yung cheese dog. Corn dog. Cheese dog na corn dog. Pero cheese yung loob niya, di ba? Cheese dog tawag sa kanila. Pero corn dog siya, ang tutusin. Tapos na kami dito sa longer, longest. Ano, kamusta? Okay naman. Yung corn dog, sakto lang. Wala talaga lasa sa kanila yung mga Buti ganun. na lang nilagyan ni Baba ng, ng mustard sauce. Pag may mustard tsaka ketchup, okay siya. Pero pag wala, walang lasa. Yung potato, yung mga una okay lang eh. Kasi may flavor kang pagpipilian kung chicken, butter. Bali butter yung pinili ko. Nung una wala siyang lasa, pero nasa gitna okay naman. So okay naman. Yes, pero masarap yung lemon juice. Yung Puro ice nga lang. lemonade soda, puro ice nga lang. Parang small lang siya. Oo, pero nakaka-refresh lalo na sobrang init ngayon. Yun, sobrang okay siya. Let's go! May mga crepe din dito. Try natin. Can I buy one? Let's buy one. Ayan o, Marion Crepes. So mukhang wala naman siyang pila. Food trip din kami dito guys. Para sulit. Habang naglalakad. Chocolate? Mas masarap yung sapor. Ibibila natin sa Sapporo. Pinaka-crepe. Oo. Ito parang pancake yung lasa.
Iba yung lasa ng nasa Sapporo, no? So. Sabi ko na eh. Ang laking factor kasi nung ano eh, no? Yung pinaka-crepe niya. Pinaka-crepe. Ang sarap nun sa Sapporo. At tapat lang siya ng Sapporo Station sa may Tokyo Mall. Basta yung may pedestrian lane, makikita. Yes, ang sarap doon. Kahit ako nasarapan doon eh. Ito wala, pancake lang. So ayan, ubusin lang natin yan. Tapos balik tayo dun sa street. Yeah. Ano yung Pig Cafe? So, pakita mo sa kanila. May pig cafe. Silipin nga natin. Mga pigs nga. Tapos iba't iba pang, yung iba't iba pang animals, di ba? Oo. May owl, may dog, may cat, may capybara. Yan, dito merong capybara, tsaka dog sa taas naman. Capybara cafe and dog cafe. Ano siya? Samoyed cafe. Yung samoyed na dog. Ano yun? Ito. So depende rin sa breed yung mga dog cafe nila. Ikaw ba, mahilig ka sa capybara? Takot siya. Pero pwede sa akin yung samoyed na ano. Yung dog lang. Na dog. Ako kahit sa dog lang, pwede na. Kahit ba marami sa ating dog. Parang hindi rin naupahan ng capybara. Parang siyang daga nung malaki, no? Oo, ganun siya. Pero sa karamihan, cute siya eh. Ganda naman ng t-shirt na yun. Oo, yung blue. Parang game. Ayan o, di ba? More on parang pop culture yung mga design niya, no? Mula sa t-shirt, sa pants, tsaka sa mga shoes. Lalo sa mga kabataan. Saka ang dami dito mga thrift shop, no? Oo. Pero kailangan pa umakyat. So mukhang malapit na kami dito sa exit nitong Takeshita Street. So ayan guys, tapos na tayo dito sa Takeshita Street. Tapos dediretso tayo dito. Papasok na tayo ng Harajuku Street. Yes. Bago ka makapasok ng Harajuku Street, makikita nyo tong New Balance na malaki. So tara, Yan. tawid na tayo. Takba! Sarado yung New Balance. Oo nga, last time bukas yun. Sa December pa Ngayon yung nakalagay renewal. pala. Renewal opening. Marami naman din New Balance dito. Yan na, may mga Atmos. So dito sa sa Harajuku Street, more on parang shoes. Pero may mga din, 'di ba? May mga damit. Tapos may mga branded din ng mga rin, yung mga kilalang brand. Parang dito nabili ni Chubby yung niya eh. Baiting ape niya. Ayun may Atmos. Ay, babay. Tingin nga tayo nung On Cloud. Ito yung Napuritan. Oh, talaga? Japanese spaghetti. Sumuntikman? Pwede ba isa lang? Dinner. Diretso lang tayo. Ang bentahan ng Jordan, carry me naman. Mama talaga. May APC. APC Underground, Kodak. Ay, May mga apparel din. Dito Tingnan na natin. Kodak. So pag nakita niyo na tong awesome, vintage, right side lang. Pero dito sa loob, yung mga hindi natin nilikuan, marami pang shop, Oo, diba? marami pa. Bawat street. Diba, nandun yung Stussy, yung Carhartt, tsaka yung iba-iba pang brand. Ito So mga kung gusto nyong mag-ikot-ikot pa, pwede naman. mga second hand. Oo, mga luxury din, no? Second hand. Ayun, no? May mga magagandang Ay, New may Balance. Supreme ulit ba mo? Oo nga, ayan. Black naman siya. Ang gaganda, no? Yung ring ram. Saan kami nagpagawa ng ring. Ah. Yan, this one. So, dyan sa ring ram, kayo mismo yung gagawa ng ring. Although, hindi naman talaga yung gagawa. Kayo, parang meron na kayo, bibigyan na kayo ng ring. Tapos, kayo lang yung magaganito. Yung magpupuk-puk-puk-puk.
I think yung kinuha namin is yung 5,000. 5,000 dalawa na. Isa. Isa. Silver 925, 60 minutes. Tuturuan nila kayo, ano naman kayo, i-assist kayo kung paano gumawa. Ayan o. Kita ba sa camera? How it works. Design selection, size check, payment, tapos kayo yung mag-a-add ng sarili nyong texture. Ayan yung ayan yung sinasabi ko kanina, kayo yung gagawa. Kayo yung bahala sa texture. Kung ano yung gusto nyong gawin. Tapos yun, pick up na lang later. Nasa second floor din, yung second street. Ang laki baba, meron pa sa baba. Bali, 3 floor siya, no? Kasi merong B1. Ito, Tapos may first floor, tapos may second floor pa. Ang laki. Although may nakalagay dun sa B1, no? Men's. Nakalagay lang men's. So, mas likely dito sa pangalawa tsaka sa third. Baka mga pambabae. So guys, pahinga muna tayo dito. Tubig-tubig muna. Pag uminom ka naman ng tubig, papawis ka naman sobra. So ayan guys. Bali pag nandito na kayo sa dulo ng ng Harajuku Street, may makikita kayo ditong overpass papunta dun sa may Cat Street. Ngayon, since pupunta tayo dun sa Shibuya or sa Shibuya Crossing, kailangan nating pumunta dyan sa Cat Street. Yes. So, akit tayo dito. Kita nyo ba? Mga tao. Pero ayun, punta tayo dito sa my left. Kasi babaybayin natin tong Cat Street. So, dito sa Cat Street, may mga makikita rin ng mga store. Tama ba? May mga store din dito, di ba? Oh, madami. Along the way. Mga shops din. So, hindi lang naman siya basta daanan. Dami. Hindi dito rin yung Matcha Tokyo. Madami. Tingnan natin. So, yan. Kung gusto nyo magpahinga, lalo na kung sobrang init ng lakad nyo, pwede kayo dito sa Matcha Tokyo. Kaso, sarado. Up and down siya. Sarado ba? Ba't walang tao? Meron din yan dyan sa taas. Bukas pala. Akala ko sarado. Wala lang siya masyadong tao ngayon. Di ba lagi kasi may pila dyan? May mga coffee shop din. Coffee shop sa gilid. Ayan, sunod-sunod na yung mga shop sa magkabilang gilid. Tapos siguro yung mga naglalakad naman pabalik, papunta naman sila dun sa Harajuku or Takashita Street. May mga luxury brand din, no? May coach dito. Paul Smith nasa likod namin. Cute ng Coach Play. Oo nga, no? So, ganda rin ng nila dito, ng store. Ang creative. Uy, may color green na speed cut tsaka orange. Nandito na tayo sa Cat Street End. May mall pa dito, after nung Cat Street. Tapos puro pa siya. Puro luxury brand. Tapos from here, ilang minutes na lang yung Shibuya? 8 minutes. 8 minutes na lang. So, punta tayo ng Shibuya, guys. Kaya pa. Yes. Puro lakad lang talaga dito. Haba na, no? Haba. Isipin nyo, galing pa Meiji Jingu. Tapos nag-Takashita Street tayo, Harajuku. Cat Street. And Cat Street. Tapos dito Shibuya. na, Shibuya. So, tuloy-tuloy lang. So, kung mag-i-start siguro kayo ng Meiji Jingu ng sobrang aga, may chance lang na pag naglakad kayo ng Cat Street, ang init pa rin. Oo. Marami namang papasukan na pwede kayong magpalamig or magpalipas muna ng uhaw, ganyan. So, let's go. Tuloy-tuloy lang. Miyashita Park. Pwede rin tayo dito. Parang dyan tayo kumanan nun, no? Oo. So ba dyan ulit? Ano ba yung sabi sa'yo? May mga yakitori. Pero ito, dire-diretso lang. Dire-diretso na lang tayo. Yan tayo, no?
Para walang ligaw. Itong building yata na to, ito yung sa Shibuya Sky, no? Tama ba? Ang sinasabi ko. Kung mag-a-avail kayo ng Shibuya Sky. Lagi ka na lang. Ayan, no? Shibuya Station na to. Kung magme-metro kayo. You're arriving at Shibuya. Sa TikTok. Shibuya Station. Shibuya. Sobrang excited mo, no? Kala mo ito na yun. Yung Shibuya Crossing. Oo. Doon pa. Doon, pakanan. Ay, nag-Ginzalay, no? Uwi na tayo. Pwede pa ng diretso. Papuntang sa Shibuya. Sakusa. Shibuya ta Sakusa. Kung gusto mo lang no? Quick trip dito sa Shibuya. Big camera. Oo nga. Biku camera. Diyan nata bumili si Chubby ng DJI. ng DJI, ng Osmo. Biku camera. Meron din tayo ito. Biku camera. So yan guys, nandito na tayo ngayon sa may Shibuya Crossing. Yeah. Sobrang, as usual, sobrang busy ng ng crossing na to. So papunta tayo ngayon doon kay Hachiko. Bali, itong Shibuya guys, ito yung isa sa pinaka-busy na station dito sa Tokyo. So bali, yung si Hachiko nandito lang siya sa may parang exit, Hachiko exit. Puntahan natin. So ayan, nandito na tayo sa may Hachiko exit, dito kay Hachiko. Makakasingit ba tayo ng picture? Ang daming tao. Pwede naman kahit gilid lang. Pakita mo na lang. So ayan guys, ang haba ng pila dun sa gusto magpa-picture kay Hachiko. So ganito na lang. Ayan kita naman si Hachiko. So ayan, dito na namin puputulin yung vlog. Yes. Sana nag-enjoy kayo for today's video. And sana nakatulong to for your Tokyo itinerary. And yun nga, sana nagustuhan nyo or kung gagayahin nyo man yung itinerary namin, ulitin lang namin from Meiji Jingu, Takashita Street, Harajuku, Ka Street, and Shibuya Crossing. Yeah. So guys, kung nag-enjoy kayo sa video na to, please like, share, and comment. And also subscribe to our channel. And don't forget to follow us sa aming mga social media accounts, TikTok, Facebook, and Instagram, at Aneng Iyam. Bye! See you on our next vlog.